akala ng lahat, isa siyang huwarang guro. Mapagmahal, kagalang-galang, pero sa hating gabi, isang nilalang ang lumilitaw. At doon, magsisimula ang bangungot. Magandang gabi, mga kaibigan. Oras na naman para sa isang kwento ng lagim. Isang kwento ng mga nilalang na gumagala sa dilim. Mga nilalang na matagal ng bahagi ng ating mga alamat, ngunit patuloy na nagpaparamdam hanggang sa ating panahon. Sa bawat baryo, sa bawat sulok ng Pilipinas, laging may kwento ng takot na ibinubulong. At ngayong gabi, isa na namang kumpisal ang ating pakikinggan. Isang patotoo na magpapatunay na ang kasamaan ay laging nagtatago sa likod ng ngiti. Ako po si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions. Tandaan, kung may bulong sa dilim, baka hindi guni-guni, kundi paalala. Ako si Mark, 16 na taong gulang at tubong Iloilo. 1 taon na ang nakalipas. Nang maranasan ko ang gabing hindi ko na malilimutan. Isang gabi na nagpabago sa tingin ko sa aming guro, si Ma'am Teresa. Sa aming baryo, siya ang pinakagalang-galang na tao. Matalino, mabait, at parang pangalawang ina sa aming lahat. Bata pa lang ako. Naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa mga aswang sa Iloilo. Pero katulad ng karamihan, hindi ko iyon gaanong pinapansin. Sabi nga nila, gawa-gawa lang daw iyon para takutin ang mga bata. At isa pa, paano mo maiisip na ang isang guro, isang taong nagbibigay ng aral at inspirasyon, ay maaaring may tinatagong madilim na lihim. Noong gabing iyon, may project kami sa paaralan. Kasama ang 2 kong kaklase. Pinapunta kami ni Ma'am sa kanyang bahay upang tapusin ang aming gawain. Payak lang ang tirahan niya. Lumang kahoy na bahay na nakatirik sa gilid ng kakahuyan. Tahimik, halos walang ingay. Maliban sa mga kuliglig, nagsimula kami ng maayos. Nag-alok siya ng pagkain, pandesal, kape at tinola. Natuwa pa nga kami dahil parang nanay ang trato niya. Ngunit habang tumatagal, napansin kong tila may kakaiba. Tuwing titingin ako kay Ma'am, nahuhuli ko siyang nakatitig sa amin. Ang kanyang mga mata, tila masyadong matalim. Parang sinusuri ang bawat galaw namin. Mga 10:00 na ng gabi. Nagpaalam na ang 2 kong kaklase. Naiwan akong mag-isa kay Ma'am Teresa para tapusin ang ilang papel. Doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Habang nagsusulat ako, napansin kong unti-unting tumatahimik ang paligid. Wala na ang huni ng kuliglig. Wala na ring ingay ng aso. Para bang biglang nawalan ng buhay ang buong baryo. Ang naririnig ko na lang ay kaluskos na tila nagmumula sa itaas ng bahay. Napatingin ako sa kisame. May naglalakad. Mabigat, parang hindi tao. Lumingon ako kay Ma'am para magtanong. Ngunit laking gulat ko nang makita ko siyang nakatitig din sa kisame. Hindi siya natatakot. Parang may inaabangan. Nagulat ako. Pagtingin ko kay Ma'am, nag-iba ang kanyang anyo. Ang dating mga mata niyang maamo, unti-unting nagdidilim. At sa gitna nito, may pulang liwanag na lumilitaw. Dahan-dahan niyang binuka ang kanyang labi. At sa gilid nito, nasilayan ko ang matutulis na ngipin. Para siyang gutom na hayop na nagpipigil. Kinabahan ako. Pinilit kong magpanggap na kalmado. Pero ramdam kong nanginginig ang kamay ko.
lalo na nang bigla siyang magsalita sa malamig na tinig. Mark, dito ka na matulog. Mas ligtas ka rito. Ang boses niya, hindi na normal. May kakaibang lalim, may halong gutom. At ang mga mata niya, nakapako sa akin na parang biktima. Sa labas, sunod-sunod na ang pagtahol ng mga aso. Para bang ramdam nila ang nilalang na nasa harapan ko. At doon ko napagtanto, ang matagal ng bulong-bulungan sa aming baryo ay totoo. Ang aming guro ay isang aswang nang dahan-dahang bumukas ang lumang pinto sa gilid ng silid. Nanlamig ang buong katawan ko. May malakas na ihip ng hangin na pumasok. At sabay noon, naamoy ko ang mabahong halimuyak, parang dugo at bulok na karne. Paglingon ko, doon ko siya nakita. Si Ma'am Teresa, nakatayo sa dilim. Ang mga mata, pulang-pula. Ang mga kuko, mahahabat, kumikislap. Ang mga ngipin, matutulis na parang pangil. Hindi na siya tao sa harap ko, kundi isang halimaw. Napalunok ako ng laway, halos hindi makagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat yapak, mabigat at nakakapanginig ng kalamnan. Tila baramdam ng lupa ang kanyang bigat. Paglapit niya sa akin, bigla siyang ngumisi. Ang ngisi na iyon, puno ng gutom at kasamaan. Sa mismong sandaling iyon, alam kong buhay ko ang kapalit kung magtatagal pa ako roon. Napatras ako, nanginginig, habang unti-unti siyang lumalapit. Ramdam ko ang lamig ng hangin at ang amoy ng dugo na bumabalot sa buong silid. Gusto kong sumigaw, pero wala ni isang tinig na lumabas sa aking bibig. Biglang may kumalabog sa bubong, parang may bumagsak na mabigat. Napalingon siya, at sa isang iglap, sinamantala ko ang pagkakataon. Tumakbo ako palabas ng bahay, halos madapa sa dilim ng kalsada. Naririnig ko pa rin ang kakaibang huni sa likod ko. Mababa, gutom, parang halimaw na nawalan ng biktima. Ngunit hindi na ako lumingon. Bawat hakbang ko, para bang nakikipag-agawan ako sa sariling buhay. Nang makarating ako sa bahay, agad akong nagkubli sa ilalim ng kumot. Doon ko naramdaman ang lahat. Ang panginginig ng katawan, ang pawis na dumadaloy, at ang kaba na hindi ko mailarawan. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang gabing iyon. At ang katotohanang si Ma'am Teresa ay isang aswang. Kinabukasan, pumasok ako sa eskwela. At laking gulat ko, naroon si Ma'am Teresa. Nakatayo sa harap ng klase, nakangiti, parang walang nangyari. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, saglit kong nasilayan ang pulang liwanag na iyon. At doon ko napagtanto, hindi pa tapos ang bangungot. Mga kababayan, ang bangungot na ito ay nagwakas sa takbuhan ng isang estudyante. Ngunit ang kasamaan, minsan nakatayo mismo sa harap natin, nakangiti, nagkukunwaring tao. Tandaan, hindi lahat ng guro ay nag-aabot lang ng kaalaman. May ilan na naghahanap ng laman. Ako po si Kuya Boy. At ito ang Aswang Confessions. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. I-click na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod na nakakakilabot na kumpisal. Dahil dito, bawat bulong may kwento.